Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ngayon ho ay Sabado, ngayon dito sa California. At siguro Linggo na umaga ngayon sa inyo dyan sa Pilipinas. Ngayon kami po ay hindi titigil ng pagbibigay ng salita ng Diyos sa ating mga kababayan. Kahit po medyo po naantala yung ating Panambahan Tagalog, pero tuloy po natin ang ating pagpapahagi ng salita ng Diyos. Ngayon po ay titigil muna natin yung aklat ng Samuel. Susunod pong linggo ay tatalakayin po ni Kuya Alex yung pang-5 at pang-6 na kabanata. Ngayon ho ay pag-uusapan natin yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon po marami ay nag-celebrate yung kung tawagin nila ay Valentine's Day. Ngayon, mas mahigit sa atin ang pag-ibig ng Diyos kasi pinibig niya tayo bago natin siya inibig at tayo ay binigyan ng pagkakataon na umibig sa ibang tao para ibigay yung kanyang mensahe na binigay niya sa atin ng kanyang anak na namatay para sa ating kaligtasan. Ngayon po, tatalakayin natin yung Salmo 139 o yung mga awit 139. Pero dito po sa tabi ko, tingnan natin yung salitang nowhere o depende sa tingin nyo, no? Ito ba nowhere, God is nowhere or God is now here? Depende yun sa pagtingin natin kasi akala ng ibang tao yung salitang yan o yung phrase na yan pareho lang. Pareho ng spelling pero magkaiba ng ibig sabihin. Ngayon parang yung kwento ng isang nanay na tinanong ng kanyang anak. Sabi ng bata, "Nay, nasan ang Diyos?" Sabi ng nanay, "Di nasa langit." Sabi niya, kung nasa langit siya, nasa naman si Kristo? Di ba sabi mo, si Kristo ay nasa puso? Parang hindi yata tugma. Hindi naguguluhan ni nanay. O nga, no? Lalo na to kung tinanong niya, nasaan ang Espiritu Santo? Naku, anak, umidlip ka na lang muna kasi hindi ko alam ang sagot. Ngayon naguguluhan na siya. Yan din yung kwento ng gulo ng isip ni David. Dun sa Salmo 139, nasagot yung katanungan niya. Kasi hindi niya alam kung nasaan ang Diyos. So, ang sagot dito sa Salmo 139 verse 7, sabi, "Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa ibang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay nakalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran." Sa verse 10, "Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan." Yan. So nasagot doon yung katanungan ni David kung nasaan ang Diyos. Dito natin makikita yung omnipresence ng Diyos kahit saan nandun siya. Hindi lang sinabi na sa langit, sa puso, na kahit saan nandun siya. Hanggat kaya niya tayong puntahan, hanggat saan tayo magpunta, kahit sa kasamaan natin, pupuntahan niya tayo kasi gusto niya tayong tulungan. Yung kanyang pangako. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi niya, "Tiyak, ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan." Kita mo, hindi sinabing baka. Hindi sinabing, hindi ako sigurado. Hindi, sinabi dito, tiyak. May kasiguraduhan na siya ay tutulong, pangungunahan. He's going to lead us. Yan. He's going to help us. Yan. Sabi, matatagpo kita roon.
you're going to meet me there to help me. Yan. Tsaka, yung pangako sa atin ng Diyos, dun sa John 3:16, na tayo ililigtas niya. Ito talaga yung pag-ibig niya sa John 3:16. Marami sa atin nakakaalam niya kasi, kumbaga, iba, life verse yan, di ba? Sabi sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin nyo, no? Ganun na lang ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Binigay niya sa atin. Hindi tayo humingi, binigay niya sa atin. Ang kailangan lang naman natin gawin ay tanggapin. Tanggapin si Kristo sa puso natin na maging tagapagligtas at Panginoon. Yun lang naman ang kailangan niya. Ngayon, meron akong babasahin na panghuli bago tayo magtapos sa ating maikling aral itong araw na to. Ang sabi, ang tumutubos na pag-ibig ng Diyos o ang kanyang redeeming love ay ipinakita ng lubusan sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang karakter ay ipinahayag sa pagiging Diyos na nagmamahal sa mga ngalun niya, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nagre-rebelding tulad natin. Napakadakila ng ating Diyos. Napakamaawain sa atin, mapagmahal. Pambihira nga na inaako niya tayo sa kabila ng ating kasalanan, sa ating mga kasamaan. Nararapat natin, dapat talaga siyang purihin at sambahin. Dapat natin tandaan na mahigit pa sa sangkatauhan ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin na hindi siya nawawala kahit sa dulo ng ating kasamaan, nandyan siya. Kaya, ito na ako sa ang inyong kapatid na si Joven, nagpapaalam at hanggang sa muli, tayo po ay mananambahan sa Panginoon. Salamat po.